Ako po si Daryl Sapunto, 34 years old. At sa kasalukuyan, ang hanap buhay ko po ay ang paggawa ng mga miniature native houses. Bata pa ako, nakahiligan ko ng paggawa ng mga handicrafts, mga miniature native houses. Kasi bata pa ako, may furniture shop kami. Nawala lang yun nung nawala yung aking ama. Tapos nitong malaki na ako, nabisi ako sa mga trabaho. Then January 2022, nawalan ako ng trabaho. Sumubok ako magtayo ng maliit na tindahan sa labasan, fruit shake business. Ilang buwan lang, hindi nag-click kasi na medyo maliit ang aming barangay. Habang nung panahon na yun, stress na ako. Noong time ngayon, sobrang depressed ako nung panahon yun. Ginawa ko, gumagawa ako ng mga handicrafts. Makasubok kayo ng miniature house. Ginagawa ko ng bata pa ako. Nung una, nanghihingi lang akong material sa furniture shop. Mga pinagtabasan, mga panggatong lang po, tapos mga kawayan, puro kawayan sa likod namin. As in, libangan lang talaga siya. Nagsimula ako bilang libangan. Sa unang post ko, na hindi ko inasama magugustuhan ng isang client from Cebu, saka ko pa naisip na pwede ko siyang pagkakitaan. Yun, simula po nung nagtuloy-tuloy na. Nung bata pa ako, mahilig din ako mag-drawing eh. Tapos yung ang pastime ko, pag medyo stress ako, mahilig din ako magsulat ng mga tula. Na-realize ko ito, sir, na para ako sa art na ito, nung napukaw niya talaga yung interest ko at yung passion sa paggawa, iba yung saya na nakukuha ko sa tuwing bumubuo ako ng mga ganitong obra. At lalo ako nasiyahan nung nag-start na ako na pinagkakitaan ko na siya. Doon po na itutuloy ko na to para paggawa ng mga miniature native houses. Napili ko ang native houses, bahay kubo. Kasi itong mga native houses na ito, part ito ng aking kabataan. Sa probinsya, ito yung kinamulatan ko, kinagisna ng mga estilo ng tahanan. At para sa akin, itong mga native houses, bahay kubo, ito yung simbolo ng simple, payak at tahimik na buhay. Yun yung gusto kong balikan eh. Mas makaka-relate yung henerasyon natin, mga batang 80s, 90s, sa mga bahay kubo. Ito yung bahagi ng ating kabataan. Dito tayo lumaki, dito tayo nagkaisip. Ito yung kwento natin na yung kahit simple na salat sa maraming bagay sa probinsya noon, pero napakasimple at napakatahimik ng ating kabataan noon, ng ating buhay. Nung ginawa ko na siya, unang-una natulungan niya ako sa akin mismo, sarili ko, na na-relieve yung mga pwedeng stress na mangyari sa pagkawala ko ng trabaho. Iba yung saya na binibigay sa akin sa tuwing nakakabuo ako ng mga ganitong obra. At the same time, mas natulungan pa niya ako nung pinagkakitaan ko na siya. Natulungan ko ang sarili, nasuportahan ko yung aking anak, at kahit paano nakakatulong ako sa aking pamilya. Bilang artist, nadating kasi yung time na nawawalan ka ng gana. Minsan napapaisip ako, ito bang ginagawa ko, may pupuntahan ba ito? Mga ganon. Pero yun yung time na magpatuloy lang, tuloy lang. Bilang artist, nagbabasa ako. Naghahanap akong kwento ng ibang mga artist, yung tulad sa mga pinagdaanan ko. Kaya naisip ko, hindi lang pala ako. Pare-paras kami ng kwento. May araw na tatama rin. Yun yung sinasabi na papahinga, pero hindi susuko. Tuloy lang. Para po sa mga artists or aspiring artists, ang masasabi ko lang, alamin nyo, kilalanin nyo ang inyong sarili, alamin nyo yung form of art na nakakapukaw ng interest sa inyo. At pag nalaman nyo na ang gift ng Panginoon para sa inyo about sa art, linangin nyo na, pag-usayan. Tapos darating talaga yung time na nandyan yung pag-alinlangan, baka hindi ako magaling. Yung comparison din sa iba eh. Pero ang mas mainam na gawin, magpatuloy lang sa paggawa. Yung kahit mga small effort, kung pang araw-araw mo ginagawa. Consistency is the key to success. Para sa aking pamilya, gusto ko magpasalamat. Kasi nung sinimulan ko ang sining na ito, sinuportahan nila ako. Sinuport nila yung pagyakap ko sa sining na ito. Kaya sobrang nagpapasalamat sa aking pamilya
gusto kong sabihin na patuloy akong gagawa ng mga obra para sa sarili, para matulungan sila, ang aking pamilya. At tulad ng aking mga bahay, sisikapin ko na matatag at matibay yung pundasyon ng aming pamilya, yung pundasyon ng aming tahanan.